Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ito, panoorin nyo ito ha. Paano Hindi ko natin na-discuss ito kahapon eh. nagbalik loob? Anong nagbunsod sa'yo para magbalik loob sa gobyerno? Umalis po ako sa pagka-NPA, Mr. Chair, in 2017. If I remember it correctly, it was September 2017. It was a complicated situation kasi before that, yun yung simula ng pagde-declare ng martial law sa Mindanao. Dahil sa kahirapan, nagkakaroon ng kahirapan sa loob ng NPA unit, wala kaming gawain. So I witnessed a lot of things na opposed doon sa personal ko na prinsipyo. For example, yung nakakwento ni Kashane about violence against women, rape against women, isa rin ako sa naging saksi doon sa exploitation, sexual opportunism ng aming mga commanders sa loob ng aking guerrilla front mismo, na may mga commanders, platoon leaders taking advantage of these new women recruits, mga kabataang babae na lumad na nare-recruit namin na 1, 2, or 3 months pa lang, kahit may mga asawa sila, they really are thick-faced na ligawan, ang iba naman talagang ginagapang. So yung mga bagay na hindi ko talaga makain, na re-realize ko na we have that spirit. Wala pong nagri-ring, talagang nagri-ring lang yung kanyang telepono habang siya ini-interview, ha? 3-8 na tinatawag. Isa dyan, 3-8, Mr. Chair, yun yung policy of discipline ng NPA na nagsasabi isa doon, huwag pagsamantalahan yung kababaihan. But ang nangyayari talaga sa loob ng kilusan, yung policy na yan is just a paper policy. What really is happening inside the movement, these commanders, these platoon leaders, these NPA cadres are sexual, most of them are sexual opportunists. They take advantage of this new recruits ng mga babae na kahit may mga asawa sila, ay pinagsasamantalahan yung mga kababaihan. There were, I believe that was in May 2017 to June, na imbes na pag-usapan sa loob ng committee namin ay paano harapin ng NPA unit namin yung martial law ng pamahalaan, ay yung parating na pag-uusapan namin sa araw-araw na meeting namin ay mga violation, mga paglabag dun sa palisiyan ng NPA na pagsasamantala sa kababaihan. And it is being tolerated na imbes na bigyan ng karampatang disciplinary action, hindi, ang nangyayari, redeployment to other places or demotion, which I believe, para sa akin, it's not enough pag ganun so, isa yun sa mga nag-ano sa akin, nagtulak sa akin na lumabas. And second, I actually don't want to share this in public kasi may ibang mga AFP officers natin probably might get offended. Kasi I was included, I was able to join an NPA ambush sometimes in 2016, I believe that was July, against forces of the 25th Infantry Battalion sa bukirin ng Kilometer 56, Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro, na may isang tropa talaga na sundalo na patay na. Nilaslasan pa rin talaga ng liig. So, sa part ko, syempre, tingin ko napaka hindi makatao na I believe this is... Kamihan, nandoon ka mismo? Doon sa yes, ambos na yun? Yes po, I was there. I was the political officer of that unit who ambushed those 25th IB troops operating. And we decided as cadre na we should withdraw. However, may isang platoon leader, I believe he was a platoon leader or a political instructor sa isang platoon namin, na imbis mag-withdraw na kami, talagang nilaslasan pa yun ng leeg yung patay ng tropa. So, napaka-inhumane. I understand some issues of the Communist Party and the NPA are legitimate. For example, landlessness, poverty, these are legitimate issues. But having this dead human being killed twice, hindi ganito yung gusto kong hindi to yung gusto kong advocacy, hindi to yung prinsipyo ko. So yung nangyari, when we had a meeting, Mr. Chair, sa loob ng sub-regional committee, equivalent po to ng isang provincial committee ng partido, pinag-usapan talaga. And syempre sa loob ng party may death penalty. I really asserted for death penalty against that political instructor na Tingnan mo. Ito lang medyo nabila ko na paisip Di ba yung death penalty kinokontra ng Makabayan Black?
Di ba kinukontra yan ng mga alam mo yung mga aktivista, kinukontra nila yung death penalty na yan. Pero dun sa NPA, sa loob mismo ng NPA, may death penalty. Anong kaplastikan yun? Di ba? Kung isipin mo, mga kasamahan nyo, meron yung NPA sa loob tapos biglang kayo ayaw ninyo death penalty sa bansa. Ano yun? Sa inyo lang meron? Ganun? Hindi, naisingit ko lang. Plus ng liig lang isang tropang patay na. However, some of our cadres sa loob ng SRC decided for a demotion instead of a death penalty. So, hindi. So, supposedly, death penalty ang kabayaran, hindi ang ginagawa. Dinedemote lang o kaya nililipat lang ng lugar. So, mangyayari, anong gagawin ng NPA na opisyal na yun? Yun, nilipat lang siya di mangre-rape din siya uli, tapos ililipat na lang siya uli. And I was very insulted kasi malaking violation yan, hindi lang sa batas ng NPA, even sa Geneva Conventions, IHL, etc. Tayo, NPA is claiming to be compliant to this international humanitarian. Kaya nga sabi ko nga nung naisip ko to nung ginawa doon, yung NPA talaga, hindi ho sila may pinaglalaban, hindi ho yan ang ganyan ng revolusyon. Ang revolusyon, gagawa ka lang, papatay ka lang dahil kung may pinaglalaban, ganun. Kung supposedly yun ang talagang dahilan nila. Pero yung patayin mo na tapos gigilitan mo pa ng liig, gawain na isang terorista yun. Hindi ho yun na revolusyonaryong kung ano-ano pa dyan. Terorista demonyo may gawa ng ganun. Law to this Geneva Convention. However, yung kami din pala yung parang nag-cover up dun sa mga violations. So napagtanto ko, Mr. Chair, na these are all deceptions, na yung mga sinasabi namin sa propaganda, sa social media, sa media, etc. Ano lang pala to, pagpapanggap na yung NPA ay mga hukbo ng mga mahihirap, yung NPA hukbo ng magsasaka. Pero hindi. Kaya nga dapat hindi New People's Army, dapat dyan Demon's Army. Sa totoo lang hindi ako walang biro yan. Ito ay isang NPA na walang prinsipyo, NPA na nangahasik lang talaga ng game for the sake of overthrowing the government, and that's a thing I can't accept. Ayan, okay. Malinaw ho yan So, ganyan ang kaya ito, tinanong kasi siya ni Lacson kung bakit siya kumalas. Kasi may prinsipyo nga naman sila. Totoo naman kasi sa simula talagang 'di ba ginagawa nga nire-recruit sila from schools, meron silang pinaglalaban. They're really fighting for something. Di ba sabi ko nga sa inyo noong una akala ko, ako rin gusto yan kasi meron akong gustong ipaglaban. Against ako sa mga government officials na magnanakaw, mandarambo, mapang-api ng tao. Pero buti na lang, hindi na ituwid din Alam mo yun, kung hindi, baka ganito ending ko. Ano mangyayari? Gagamitin ka, yung paiinitin yung damdamin mo, yung puso mo, paiinitin. Hindi, ganito ang gobyerno, ganito. Eventually, hahawak ka na ng armas. Paghawak mo ng armas, yung ultimong pinaglalaban mo, yung kinagagalit mong nang aapi, mga korap na opisyal, mga politician na nang aapi sa mga tao, yun din ang ginagawa nila sa mga tao. Anong klaseng pinaglalaban yun? Ang tawag diyan, kaplastikan at kademonyohan. Simple lang yun Wala nang ibang dahilan kung bakit mo ginagawa yun. Yung ultimong mga kasamahan mo, ginagahasa mo, pinapatay mo. Anong tawag mo dun? Para sa bayan? Habang umano ka, para sa bayan, ganyan? Pambihira kayo, hindi naman tama yan. Tapos sasabihin nito mga Gabriela, mga kasi naglalaban namin ng mga kababaihan. But hindi, ito na nga lang Sabihin na natin, let's assume, okay? Let's assume na totoo ang pinaglalaban ng Gabriela. Okay? Bakit? Kayong Gabriela, hindi nyo banatan yung mga NPA na nanggagahasa. Hindi nyo kaya. Bakit? Alam nyo kasi. Kasamahan nyo kasi. Yun ang problema doon. Kaya nga, yan ang mga reklamo nito mga ito Alam nyo na kayo mismo, hindi nyo mabanatan yan. Kasi, paano mababanatan? CPP, NPA, NDF nga. Magagalit sila. Napanood ko hindi ko na lang pwedeng palabas dito yung interview sa ANC ni Joma Kasi alam mo naman ng ABS, ang nag-aado yan laging nagka-copyright yan In-interview siya. Ang sagot niya, tinanong siya nung nag-i-interview, sabi, bakit? Ano masasabi mo doon sa sinabi mo ang CPP may tatlong
steps for revolution, ganyan-ganyan. Ang sagot lang nito ni Joma is chinap-chap daw yun o ano yun, hindi ho yun daw yung buo. Sabi ko nga halos kitang-kita mo na in-explain mo inisa-isa mo. Tapos sasabihin mo, hindi daw yung buo, tapos kesyo, minisquote lang daw siya doon. Ano bang imimisquote mo doon sa sarili mong salita? Na sinabi mo may 3 klaseng revolusyon na hindi magiging effective kung hindi magsasama-sama ito at ang revolusyon na ito ay ganito. At ang mga front nito ay ito. Sinabi mo sa sarili mong bibig, tapos sasabihin mo, hindi, chinap-chap lang yan. Bihira ka naman. Ito si Joma Season talagang may may saltik din Tas kesyo sinungaling daw ang sundalo. Sa sinungaling sundalo kasi ayaw kami maniniwala na nandiyan ka, nakikipaglaban, nandiyan ka. Tigil-tigilan mo nga kami.